Hi guys, so welcome back. So, eto na nga. 'Di ba kanina nasa Marhaba kami kasi nga puno pa sa Pags. And then biglang nag-message ngayon yung Pags na available na daw. So, dali-dali kami umalis sa Marhaba. Then lumipat kami dito sa Pags kasi actually mas convenient dito kasi hindi siya yung tawag doon yung alam mo yun yung sobrang sikip, parang maluwang yung gagalawan mo, yung ano niya, yung ambience niya, yung parang hindi ka suffocate. And then isa pang pagkakaiba nila, yung variety niya ng pagkain, variety ng choices is very limited sa Marhaba. Kasi siguro every travel naman kasi namin dito kami sa Pag. So alam na namin kung ano talaga yung mga choices dito sa Pags. So kaya ayun guys, nakadalawang lounge kami ngayon. Pwede naman siya kasi yung diamond card ko is unlimited access siya. So I'm not sure, disclaimer lang. Pwede nating i-confirm sa bank kung ilan yung access niya. Pero as far as I remember kasi, ayan, diba? Favorite na favorite niya dito eh. Yan. As far as I know kasi, unlimited access siya. But, pwede nyo siya i-confirm sa bangka para sure na sure kayo. And then, aside from BDO Diamond Card, ito yung mga iba pa nilang card na ina-accept. So, ayan. Post nyo na lang guys para mag-flight kayo dito sa Terminal 3. Pwede nyo siyang gamitin yung mga credit card nyo passes sa lounge. So, yun guys. So, yung sa immigration pala kanina na process, very ano lang siya. Unlike sa check-in, parang 1 hour yata kaming pumila. Pero dito sa immigration, parang I think wala pang 30 minutes. So, ang tinanong lang sa akin is, actually sabay kami ni Daddy na pumunta sa immigration officer since pwede naman yata siya. So, sabay kami pumunta, then tinanong lang ako. So, unang tanong sa akin, kailan ang balik mo? So, sinabi ko kung kailan ang balik namin. And then after that, government employee ka ba? Sabi ko, no po ma'am. Yun lang. Hindi ko na sinabi na kung ano yung ginagawa ko sa buhay. Basta tinanong niya lang naman ako kung government employee ako. So sabi ko, hindi. So parang wala na rin siyang follow-up question pag sinabi kong no, diba? And then yun, after that, pinicturean niya na ako. Kay Daddy nga wala nang tinanong eh. So, since tinanong naman niya kasi kung magkaano-ano kami, sabi ko partner po. So, usually naman sa mga first timer, ang tinatanong nila is yun, kailan ang balik mo, saan ka nagwo-work, yun mga basic question pag unang beses mo magta-travel. Syempre kailangan meron kang hotel booking or other attraction na pupuntahan mo. So dapat supported documents na hindi ka mag-work sa ibang bansa, na for tourist ka lang talaga. So yun lang naman yung mga usually na basic question na tinatanong sa immigration. Pero sa travel kasi namin, every time, ang lagi lang tinatanong sa amin talaga, kung kailan ang balik namin. Ewan ko po, parang nagiging ano na lang yun. Parang every time na lang na magta-travel kami, ganun na yung natatanong sa akin na kailan ang balik mo, ano po ginagawa siya buhay. Sabi ko, business owner po. Ganun. Then, tatak lang. Tas minsan, natanong ako kung ano yung business ko. Then, sinabi ko lang na ganun. Tapos wala na. Parang since na nag-travel ako sa ibang bansa, parang wala pa namang pinakamadaming natanong sa akin. Wala naman. So
Basta wag lang kayo matakot guys kasi ang importante is magtutour lang naman tayo sa ibang bansa. Magbabakasyon. So, wala kayong dapat ikatakot na kung ano yung tanong sa inyo. Kasi, maging honest lang kayo. Maging genuine lang yung isasagot nyo sa immigration officer. So, yun. So, after immigration, security check lang. After that, yun nga. Punta na kami sa lounge. Kasi ang flight pa namin is 2 a.m. So, ngayon is mag-11 pa lang. So, it's currently 10:45. So, we still have, I think, ang boarding namin is around 1 a.m. pa yata. Yun. So, we still have 2 hours na magstay dito. Kasi alam ko is maximum 3 hours naman dito sa lounge pag gusto nyong stay dito. So, ayun lang guys. So, actually, yung trip na to is parang hindi pa siya talaga sure since kahapon. Parang nakapag-decide na kami na sige, hindi na kami tutuloy kasi nga 'di ba may nangyaring incident sa South Korea na yung presidente nila is nag-declare ng martial law. So sabi ko, ano ba yan? Parang natapat naman na flight talaga namin na nag-declare ng martial law. So, yun, inabangan ko. Then, intay ako ng email. Actually, si Cebu Pacific nag-offer siya ng ayan, may pagkain na naman siya, o diba? So, actually, si Cebu Pacific, late ko na nabasa na nag-offer pala siya ng flexible flights within 30 days. Within 30 calendar days. So, pwede mo siyang i-rebook. Free of charge siya, wala kang babayaran. Within 30 days na flight. And then, other option is travel fund. So, since bayad na kasi yung hotel namin, and then may mga activities din ako binook sa Klook na bayad na din. So, nag-decide na ako na ituloy na lang namin kasi sayang naman. And, nagtanong din naman kami sa mga kakilala namin na nasa South Korea ngayon. Sabi naman nila is very normal naman na parang walang nangyari. Ganun. Kumbaga parang back to normal. Wala nang as in peaceful na. And then parang nabasa ko din yung nag-post yung embassy of the Philippine Embassy sa Korea na normal naman kasi meron nga daw silang mga pasok, yung mga trabahador doon may mga pasok na din. So it's normal na parang back to normal na lahat. And then ano pa ba? And then nga pala yung trip namin na to is talagang pinlan namin. Actually tomorrow kasi December 6 birthday ni Daddy. So doon kami nagplan na mag-celebrate ng birthday niya. Kasi last time na nagpunta kami sa Korea, September, Diyos ko napakainit, promise. Sabi ko nga sa inyo, mas mainit pa siya sa Pinas, promise. Kasi, di ba dito sa Pinas, di naman tayo naglalabas, di naman tayo nagpapapasyal pag sobrang init. Doon talagang wala kaming choice kasi ano gagawin namin? Mag-stay lang kami sa hotel, di ba? Sayang naman. So, we enjoyed na lang yung summer nila doon. Kasi dati kala ko, September pa lang autumn na, di ba? So, parang late yata ang naging autumn kasi parang late October na yata nag-autumn ang South Korea. So, kaya mainit talaga yung punta namin nun. Kaya sabi ko, hindi pwede. Gusto kong ma-experience ang winter ng South Korea. Kaya naghanap kami ng date na fit sa schedule namin since December na busy na. So, ayun. Natapat naman birthday ni Daddy. So, doon na lang namin celebrate. And, may snow na doon. Actually, napanood ko sa news na yung nung November 27, parang record holder yata yung binagsak na snow kasi parang in 130 years yun na yung pinaka madaming snow na binagsak sa isang araw. Yun. Kaya
I'm looking forward na makita yung South Korea in winter kasi even though na hindi naman ito yung first time na makaka-experience ako ng snow kasi last year nagpunta kami ng Sapporo and then nagpunta rin kami ng Nagano sa Japan. So hindi na first time sa akin yung maka-experience ng snow, pero syempre iba pa din yung snow ng South Korea. Iba yung experience na nilolook forward natin. So I'm expecting na from our previous trip na mainit, ngayon naman parang sobrang lamig kasi nung nag-check ako sa weather kasi parang nagne-negative 2 siya, negative 4, 0 degree. Parang mataas na is yung 5 degree yun. So, ayun nga kasi yun yung 5 degree na yun. I don't think na makakalabas ka ng basta-basta na wala kang mga hite kasi nung Osaka kami last year, nung nag Universal Studio, parang di ko siya masyadong na-enjoy kasi nga 12 degree lang yun pero sobrang lamig, grabe, as in nagtatago nga ako sa mga souvenir shop kasi sobrang lamig talaga. Yung tipo na yung tenga mo, yung pisngi mo pulang-pula kasi nga sobrang lamig. First time ako maka-experience ng ganun na as in sobrang lamig. Yung parang di ko na na-enjoy yung Universal Studio that time kasi nag-aya na ako umuwi. Kasi nga as in parang ano ba tawag doon? Parang untolerable ba? I'm not sure for the word. Parang hindi mo maano yung lamig. Parang di kaya ng skin ko that time. Yun. Kasi parang wala naman ako that time heat tech. Ang suot ko lang leggings tapos sweater. So, at least, natutunan ko na kailangan talaga pag mga ganun is meron tayong heat tech, pambaba, and heat tech pantas. Then, may gloves tayo, meron tayong nilalagay sa ears, tapos may bonnet tayo, para at least talagang may enjoy natin yung whole trip natin. So, yun guys. So, I'm looking forward na makasama kayo sa tour namin na to sa Korea. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang South Korea. So, yung mga pupuntahan namin, so, isi-share ko naman sa inyo yun. So, day by day, kung ano yung ginagawa namin na pinupuntahan namin is I let you know and isi-share ko siya on my own thing. Kasi, ito namang ginagawa ko na to is for experience lang. Kumbaga yung mga videos na ginagawa ko is for memories. Pinaka main priority talaga namin dito is at least sabi nga nung asawa ko is meron kaming memories na maitatago. Since sayang din kasi may mga nagta-travel kami na parang wala naman kaming mga video, parang wala kaming mga memories na natatago. So at least ito, 'di ba? Sayang din kasi yung time, yung experience. At least 'di ba, in future yung mga kids namin mapapanood nila kung paano yung travel namin before, 'di ba? 小さくキラリときめいて